Para sa ating Sunday School, patuloy tayo sa pag-aaral ng mga himno na pinamagatang kong Singing with Grace in Our Hearts. At ngayon ang ating aaralin ay yung awit na tinatawag na The Old 100. Itong Singing with Grace in Our Hearts ay binabanggit na bahagi ng ating pagsamba. Sinasabi sa chapter 22 of Religious Worship, paragraph 5, the reading of the scriptures, preaching and hearing the word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as also the administration of baptism and the Lord's Supper are all parts of religious worship of God. Ayan, so ang singing with grace in our hearts ay bahagi ng ating pagsamba sa Diyos at partikular, hindi lamang na umawit, kundi ito ay with grace in our hearts, na meron daw biyaya sa ating puso. Yan ay nagmumula sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness. Yun yung salin sa ESV, with thankfulness, pero kung sa KJV, ito ay with grace. Yeah. With grace in your hearts to God. Ito ang sinasabi sa Colossians 3:16 na with grace, ibig sabihin na itong biyaya ay tunay na sa ating puso, ang ating pag-awit ay taus-puso. Yun ang isang ibig sabihin ng with grace in our hearts. Na tunay yung ating pagmumula, na yung pag-awit ay mula talaga sa ating puso, na meron tayong tunay na nakikilalang biyaya sa ating puso. Ganun din sinasabi sa Ephesians 5:18-20, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, doon pa lamang sa salita na singing and making melody in your heart ay pinapahiwatig na sa atin na ang ating pag-aawitan ng ating pagsamba sa Diyos ay naglalaman ng kagalakan. At doon sa pagdagdag na ang ating awitan at papuri sa Diyos ay with grace in our hearts, ay itong sinasabi sa atin na dapat mayroong grace treasured in the heart. So, meron tayong pinapahalagahan o ikinagagalak na biyaya mula sa Diyos. At meron tayong tunay na kagalakan na ipinapahiwatig mula sa ating puso. So yun yung hinihiling ng Diyos na pagsamba sa atin, singing with grace in our hearts. At sa mga mabuting awit na isinasama natin sa ating mga pagsamba ay nakakatulong na ipahiwatig natin o ilabas natin itong taus-pusong pasasalamat sa biyaya na ating natanggap. At kadalasan ng mga awit ay may tinutukoy na particular na biyaya, either tungkol sa kaligtasan o yung kaligtasan mismo o mga iba-ibang bahagi ng kaligtasan o si Hesukristo, kung paanong ang biyaya na ito ay ipinagkaloob sa atin, ito ay itinutukoy sa mga awit at yun yung ating ikinagagalak at sinasanay tayo na magpahayag ng ating kagalakan sa mga ganong awit. So, last week, ang ating tiningnan ay yung A Mighty Fortress, at kung paanong sa awit na A Mighty Fortress, isa sa mga unang himno mula sa Reformasyon, dahil nga ito'y katha ni Martin Luther, yung tono at yung mga salita ay mula kay Martin Luther, at itong awit na ito ay
sinulat in German para ang kongregasyon ay makasama dahil nung panahon na yon ang pag-aawit, ang pagsamba ay ginagawa in Latin at ang mga obispo lamang ang umaawit at ang mangyayari yung kongregasyon na dumalo ay manonood lamang. At ang nangyayari, ganoon ang pagsamba. Sila ay pupunta doon at manonood lamang yung kongregasyon habang umaawit yung obispo dahil wala namang nakakaintindi ng kanilang lengguwahe. So, ito ang isa sa mga unang naging misyon ni Martin Luther sa Reformasyon, hindi lamang ang pagbabalik ng doktrina at paglilinaw noong ebanghelyo, kundi na maisama ang buong kongregasyon sa kanilang pag-awit. So, sumulat si Martin Luther ng isang awit in German para ito ay makasama at yung mga tao na German ang kanilang language ay makasama sila sa pagsamba. At yung awit mismo, nakita natin last week ay hango sa Psalm 46. Sabi ni Martin Luther, na makikita natin sa kanyang sulat sa isang hinihingan niya ng tulong na sumulat ng mga kanta. But the sense should be as clear and as close as possible to the psalm. You need a free hand here, maintain the sense, but don't cling to the words. Rather, translate them with other appropriate words. So yung mismo ang Mighty Fortress ay hindi naman word for word na yung Psalm 46 lamang, pero matatawag natin itong a Christological pastoral repreaching of Psalm 46 in hymn form. Kaya nga mismong tinutukoy si Jesucristo, tinutukoy siya na tanging tagapagligtas at ginamit yung lengguwahe ng Psalm 46 para ituro kay Jesucristo. So, doon sa awit na galing sa Psalm 46 ay gumawa ng awit na A Mighty Fortress at ito'y naging isang beloved hymn in the history of the Reformed churches. So, nakita natin kung paanong itong awit na ito ay merong tinutukoy na biyaya, ang sovereign na pag-iingat ng Diyos at dahil ang nag-iingat sa atin ay ang Diyos na mighty, kaya tayo may katiyakan at kagalakan sa ating kaligtasan. Ngayon naman ang ating aralin ay itong ang tinatawag na the Old Hundred. At siguro hindi sa atin pamilyar o hindi alam agad kung ano yung tinutukoy. Itong awit na ito ay ito ang linya at dito makikilala na natin, all people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice, Him serve with fear, His praise foretell, come ye before Him and rejoice. Ito yung linya. Ito yung unang stanza noong the Old Hundred. Originally, ito ay inaawit to the same tune more commonly associated with the common doxology. Yung inaawit natin na praise God from whom all blessings flow. At yung same na tune, yun yung tono ng all people that on earth do dwell. Pero later, eventually, ay also commonly sung to the tune of all creatures of our God and King. So, maaaring awitin din yung itong linya na ito into that tune, yung all creatures of our God and King. Kailangan lang dagdagan ng hallelujah, hallelujah. Katulad ng all creatures of our God and King. So, itong all people that on earth do dwell ay bahagi ng kasaysayan ng Reformasyon at ito actually ay isang magandang a mark in history, though hindi ito commonly sung sa ating iglesia. It is a well-known song in the Reformed tradition, in the history of the Reformed churches, at meron itong maipapakita sa atin tungkol sa awitan sa Reformed churches. At ito nga yung tignan natin, gusto kong makita natin kasaysayan. Ang awit na ito actually ay nagmula sa panahon ni John Calvin and the Genevan Psalter. Si John Calvin ay sinilang noong July 10, 1509 at siya ay namatay na May 27, 1564. At dito nangyari yung kanyang reformasyon. Kilala natin si John Calvin bilang yung reformer at tayo'y nagpapakilala, ako'y nagpapakilala bilang Calvinist. So meron tayong pagkilala na kay John Calvin at sa kanyang katuruan, madami ang ating sinusunod bilang mga
Reformed Baptist. Yung si John Calvin, ang isa sa mga chief figures sa Reformation in Switzerland, una sa Basel, meron din siya sa Geneva siya nagtagal, doon siya nagministro, pero nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng pag-uusig at kinailangan niya umalis doon at napunta siya sa Strasbourg, pero pinabalik siya eventually sa Geneva at doon na siya bumalik. So sa Geneva, doon naging sentro ng Reformation work na ginawa ni Calvin. At meron nga siyang tinayo doon na the University of Geneva. Hanggang ngayon ay nakatayo pa ang university na yon. Kilala iyon na university at meron dong statwa ni John Calvin. Kinikilala nila bilang kanilang yung founder ng school na iyon. Bagamat yung school na iyon ay hindi na purely religious at hindi na just keeping to yung katuruan ni Calvin, pero ito pa din ay traditionally nagtuturo ng historical Protestant theology. Dahil nga ito ay nagsimula doon sa pangunguna ni John Calvin. Si John Calvin ay actually isang Frenchman, ay siya ay pinanganak sa France. So ang kanyang pangalan ay Jean, yung Jean, Jean Calvat. Hindi binabanggit yung huling letter. Tapos siya ay dahil sa pag-uusig na nangyari sa mga Katoliko, sa mga naging converts ng Protestantism, ay siya ay tumakas at doon siya unang pumunta sa Basel. So may bahagi ng Switzerland na French-speaking, actually yung Basel at yung Strasbourg ay German-speaking. Pero sa mga French refugees na doon nagministro si John Calvin. At sa Geneva, yun ay French-speaking part of Switzerland at kaya doon siya naging kasangkapan. Pero ang lahat naman ng mga scholar nung panahon na yon, ang lengguwahe ay Latin. So yun ang probably ginagamit niyang lengguwahe. It is recorded na hindi siya nagsasalita ng Aleman. At kilala si John Calvin sa kanyang aklat na Institutes of the Christian Religion. Yung institutes na salita ay kinamit lamang sa kanyang Latin title, Instituto. Ang ibig niya sabihin na actually ay Introduction to the Christian Religion. So kung ita-translate yun ang kanyang ibig sabihin, gusto niyang ipakita at ipakilala ang Christian religion. So hindi ito yung pinaka-pillar ng Christian religion, hindi siya inagaangkin. Ito yung pinakamahalagang doktrina. So hindi yun yung ibig niya sabihin sa pag-title ng institutes. Ang gusto niya sabihin ito ay introduction to the Christian religion. At ngayon nga si John Calvin ay pinakakilala sa pagtuturo ng doktrina at laging ang mga iniisip tungkol kay John Calvin ay isa siyang brainy person na ang pinaka nakakabit sa kanya ay ang pagtuturo ng predestination ng mga mahihirap na doktrina. Yun din ang mga unang lalabas at pagpapaliwanag sa kanya kapag pumunta ka sa Wikipedia, si John Calvin, ano ang associated sa kanya, ang kanyang pagtuturo ng predestination. Pero madami actually pagtuturo si John Calvin at naging very interested siya sa pag-reform ng worship. At yung Genevan Psalter ay yung paggawa ng hymn book na hang mismo sa mga awit ay ito'y sa pangunguna ni John Calvin. At ito ang mga katuruan niya na makikita doon sa preface to the Genevan Psalter na kanyang isinulat. Kasi sabi niya, as for public prayers, there are two kinds, the ones with the word alone, the others with singing. So ito ang kanyang pagturing sa awitan. Ito ay isang uri ng pananalangin. Yung awitan ay bahagi ng ating pagsamba bilang isang uri ng pananalangin. At ito'y kinikilala niyang isang divine institution. Sabi niya, our Lord, to distract us and withdraw us from the temptations of the flesh and of the world, presents us all possible means in order to occupy us in that spiritual joy which He recommends to us so much. At ito ay sa pamamagitan daw nung
awitan at ng pag-aawit ay ito yung paraan para tayo ay maalis doon sa ating fleshly enjoyment at binibigyan tayo ng spiritual enjoyment. Kaya yung pananaw niya sa music, ay meron din siyang sinasabi, among the other things which are proper for recreating man and giving him pleasure, music is either the first or one of the principal. And it is necessary for us to think that it is a gift of God deputed for that use. So, ibig sabihin deputed ay yung ginawa siyang deputy or deputized. So, kinasangkapan yung music para doon na tayo ay gisingin sa ating maitulak tayo ang ating damdamin, ng ating puso ay mabigyan ng kaligayahan. Ito nga ay isang kilalang paraan para mas madaling maitanim sa puso at isipan ang mga bagay. Nung bata ako, bagamat nakalimutan ko na ngayon, pero para mabilisan kong maalala ang lahat ng region sa Pilipinas at yung kanilang capital, ay ginawan ng tatay ko ng kanta. Nakalimutan ko na ngayon, may actions pa akong inaral, pero sa kalahating araw, natutunan ko lahat hanggang kinabukasan, nung exam na, ay sumasayaw-sayaw ako habang nag-e-exam, alaala ko. Pero nasagot ko lahat dahil ito isang very effective way para talagang maitanim sa iyo ang isang bagay na ang mga katuruan sa isipan at sa damdamin ay isang useful way ay sa pamamagitan ng musika. So ito nga yung sabi din ni John Calvin, there is scarcely in the world anything which is more able to turn or bend this way and that the morals of men. In fact, we find by experience that it has a sacred and almost incredible power to move hearts in one way or another. So yung music, nakikita niya na ganun siya katindi at na may ganung klaseng kapangyarihan, kaya ito daw ay kailangang maingat na gamitin ng iglesia. At so, ang kinilala niya ang Psalms ay especially beneficial. Kaya ang kanyang binuo ay isang psalter. We shall not find better songs nor more fitting for the purpose than the Psalms of David, which the Holy Spirit spoke and made through him. And moreover, when we sing them, we are certain that God puts in our mouths these as if He Himself were singing in us to exalt His glory. So, nakita niya na yung mga awit, the Psalms of David, ay yung pinaka-angkop na gamitin sa pagsamba. At kaya nga, tulad din ni Martin Luther, ang kanyang mungkahi ay mula doon sa mga awit, ito'y isalin o ipaliwanag at yun yung kanilang magiging awit. So yung mga awit ni Martin Luther ay yung kilalang awit ni Martin Luther na Mighty Fortress, ito'y galing nga sa Psalm 46. Pero ang dito kina Calvin, dahil nga pinagpapatuloy nila at yung espiritu ng Reformation to go back to the Word of God at meron silang ganoong adhikain na gusto nilang mailaganap pang lalo ang salita ng Diyos, ay sa kanila ay mas malapit doon sa mismong mga salita ng awit, yung kanilang pagsalin ng Psalms into songs. Kaya ang naging isang kilalang tradisyon, at ito'y nagkaroon ng tradition in the Reformed tradition, yung tinatawag na exclusive psalmodist. Merong mga Reformed churches na sa kanilang pananaw ang inaawit lang dapat sa pagsamba ay itong mga inspired psalms. Dahil ito yung inspired at yung mga hymns na kinakanta natin ay hindi naman inspired. Mas maganda na ang awitin natin ay yung yung mga inspired na psalms. So ito ay isang minority sa Reformed churches dahil may pananaw na hindi naman na mas angkop din na maawit ang mga tungkol kay Kristo ng more explicitly. Ito ay hindi nagagawa noong mga awit lang, kung yun lang mismo ang paninindigan doon sa mismong mga salita ng Psalms. So
mas angkop na ito'y buksan pa at mas paliwanagin pa na patungkol kay Kristo. So, isang minority ito, pero ito'y kinikilala ng lahat ng Reformed na magandang gawain na balikan nga yung mga awit, balikan yung mga inspired psalms para tayo ay mahubog kung ano ang tinuturo ng banal na espiritu na paraan ng pagkilala sa Kanya, ng pagpupuri sa Kanya at pananalangin sa Kanya. So, anong kinalaman itong lahat ng ito na nangyari kay John Calvin, anong kinalaman ng Genevan Psalter dito sa awit na ating aaralin, the Old Hundredth? Well, ang kinikilalang nagsulat ng Old Hundredth ay si William Keith, na hindi alam kung kailan siya ipinanganak, pero siya ay namatay ng June 6, 1594 sa England. Pero siya ay tumakas sa England during the religious persecutions by the Roman Catholic Queen Mary Tudor after the death of her Protestant brother, King Edward VI. So nagkaroon ng persecution of Protestants doon sa England at tumakas si William Keith. At siya ay nasa Frankfurt, Germany in 1555 and in Geneva, Switzerland in 1557. Si William Keith ay naging bahagi ng pagsasalin ng tinatawag na The Geneva Bible in 1560 at yung Geneva Bible ay naunang English translation kaysa sa King James Version. So ito ay at actually madami sa mga Reformed even sa England ay preferred yung Geneva Bible nung una than the King James Version. So itong Geneva Bible ay kasama siya doon sa mga nagsalin to English noong Biblia, and naging contributor siya doon sa Anglo-Genevan Psalter. Doon sa mga mula sa Genevan Psalter, gumawa sila ng English version. So ito yung ngayong umabot sa atin ng mga English speakers mula sa Genevan Psalter sa pangunguna ni John Calvin ay nadala sa atin yung ilan sa mga English translations, at ito yung isa sa mga pinaka-nanatili mula sa Genevan Psalter hanggang sa ngayon ay yung kantang The Old Hundredth. At nakuha yung title na The Old Hundredth dahil ito ay salin ng Psalm 100. Kaya siya tinatawag na The Old Hundredth. So, sa Geneva Bible, in Psalm 100, ito yung kanilang version, "Sing ye loud unto the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness, come before Him with joyfulness. Know ye that even the Lord is God. He hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with praise, and into His courts with rejoicing. Praise Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth is from generation to generation." Makikita natin hanggang ngayon naman yung salin sa English ay hindi nalalayo dyan. Ito ay direct translated from the manuscripts available to them at the time of the Hebrew. So, ito yung kanilang naging salin. At kung titingnan natin, yung ngang pagkakagawa noong awit ni William Keith ay itong tinatawag na versification or yung metered version para ito ay magkasya doon sa tono. Yung tono ay likha din sa pangunguna ni John Calvin. Ito ay attributed to someone named Louis Bourgeois, at yung kanyang nilikha na tono ay yun yung tono na ating inaawit ngayon. So ito ay actually nagmula sa pangunguna ni John Calvin, yung kilala ngayon na doxology. Yung tono nung Praise God from whom all blessings flow ay doon nanggaling sa Genevan Psalter, gawa nung French musician na si Louis Bourgeois. At noong una, yung tono na yon na ginagamit ngayon sa common doxology, yun actually ang tinatawag na The Old Hundredth. Dahil yun yung na-associate nila yung tono na yon dito sa Psalm 100 dahil yun yung ginagamit na tono sa pagkanta ng Psalm 100. So, ganun ang ginawa nila noon, na meron silang a few set of tunes na ginawa, and yung tono kailangan may
may certain number of syllables per line, tapos may certain number of lines per stanza, at kailangan may medyo square, kaya kailangan nilang pagkasyahin yung kanilang salin sa ganung tono. So meron silang mga ganung klaseng tono for different number of syllables para ang ginagawa nila ay yung mga awit ay ito kasya dito sa mga tones na to. So merong ilang awit na in the same tune kakantahin at meron pang isa pang tono at meron uling set of sounds na doon naman magkakasya. So yung Psalm 100 doon nila nilagay at ang naging pagkakakilala nga doon sa tono ay the Old 100. So ngayon pag kailangan yung hanapin yung hymn tune na iyon, pag gusto nyo halimbawang ipakanta yung doxology, ay yun yung tawag dun sa tune, the Old 100. So, dahil na-associate siya dun sa versification ng Psalm 100. Kung titignan natin yung Geneva Bible, sabi, "Sing ye loud unto the Lord all the earth." Yung kanyang pag-versify ni Keith ay, "All people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice." So, hindi exactly the same yung words, pero same naman yung gustong mismong message. At ito ay para magkasya doon sa awit at mas madaling maalala. Makikita natin na mag-rhyme siya doon sa kasunod. "Sing to the Lord with cheerful voice, come ye before Him and rejoice." So, may rhyme at merong meter para magkasya doon sa tune. So nung sinabing serve the Lord with gladness, come before His presence with singing, ito itinranslate niya into hymn serve with fear. Actually, yung original na ginamit ni Keith ay hymn serve with mirth. Yun yung kanyang pagkaka-translate. So yung mirth ay old word for yung gladness, talagang kaligayahan. Actually, giddiness ang sigurong magiging translation sa atin ngayon. So nung kanila yun ang kanyang salin, pero eventually ito yung nag-evolve into serve with fear. Pero ito ay salin nga nung serve the Lord with gladness, so him serve with fear, and come before His presence with singing. His praise foretell, come ye before Him and rejoice. So na-translate niya in a way that fits the meter and it rhymes. Ganon din, yung sunod, "Know ye that even the Lord is God, He hath made us and not we ourselves." Yun yung mismong sinabi sa text. So ang kanya sinabi, "The Lord ye know is God indeed, without our aid He did us make." At sabi, "We are His people and the sheep of His pasture." So ginawa niya, "We are His folk, He doth us feed, and for His sheep He doth us take." So ito isang a creative way to express yung mismong message ng text, and also in a way that is memorable at singable according to the tune. So makikita natin na ito ay isang call to worship, at kung ito ay ating aawitin with grace in our hearts, na makilala nga natin talaga kung ano ang biyaya ng Diyos sa atin, ito'y nananawagan na tayo ay sumamba sa Panginoon. "All people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice. Him serve with fear, His praise foretell, come ye before Him and rejoice." So ito ay katulad ng sinasabi sa chapter 22, paragraph 1, "The light of nature shows that there is a God who has lordship and sovereignty over all, is just, good, and doth good unto all, and is therefore to be feared, loved, praised, called upon, trusted in, and served, with all the heart and all the soul, and with all the might." So, dahil tayo ay nilikha ng Diyos, kaya dapat siyang sambahin. At yun yung simpleng dahilan na tinuturo at pinapaalala ng awit, na tayo ay nilikha ng Diyos at dapat siyang bigyan ng pagsamba. Dahil lamang siya ay Panginoon, siya ay dapat sambahin. At yung binibigay na reason to worship doon sa awit ay dahil mayroong double ownership ang Diyos sa atin. Sabi, "The Lord you know is God indeed. Without our aid, He did us make. We are His folk, He doth us feed,
and for his sheep he doth us take. So, sabi sa LBCF chapter 2, paragraph 2, to him is due, to God, yung chapter 2 ay of God and the Holy Trinity, sa sinasabi, to him is due from angels and men whatsoever worship, service, or obedience as creatures they owe unto the Creator, and whatever he is further pleased to require of them. Dahil lamang sa kanyang pagiging manlilikha ay tama na ibigay sa kanya ang lahat ng papuri at pagsunod. Sabi sa chapter 19 of the Law of God, paragraph 5, the moral law does forever bind all, not only in regard of the matter contained in it, so hindi lamang dahil yung kautusan ay may sense sa atin, but also in respect of the authority of God, the Creator, who gave it. Neither does Christ in the gospel in any way dissolve, but much strengthen this obligation. So, yung moral law, does forever bind all, yung that sinasabi ay as well justified persons as others. So hindi lamang yung mga naligtas, kundi lahat ng sangkatauhan. Dahil ang Diyos ay yung manlilikha. So ito yung ating pinakaunang dahilan kaya dapat ang lahat ng tao ay sumamba sa Kanya. Dahil siya ang manlilikha. Pero mas lalo pa itong pinadidiin dahil ang maliban sa tayo ay Kanyang nilikha, pagkatapos ng ating pagkakahulog tayo ay tinubos at niligtas. Kaya tayo ay doubly owned, yung mga niligtas ng Diyos, hindi lamang sila nilikha, kundi sila ay tinubos. So mas lalong matindi ang obligasyon ng mga tinubos na sumamba sa Kanya dahil hindi lamang sila created, kundi created in Christ and a new creation. So, we are doubly owned at kaya yun nang tayo may dahilan ng pagsamba. Without our aid, He did us make, and for His sheep, He doth us take. At ito ding dahil meron tayong dahilan na sumamba bilang Kanyang mga nilikha, at bilang Kanyang mga tinubos, ay yung awit ay nagtuturo din bakit dapat puspos ng kagalakan ng ating pagsamba. Ito ay dahil sa ang karakter ng Diyos ay nagsisiguro sa atin ng Kanyang biyaya. O enter then His gates with praise, approach with joy His courts unto praise, laud, and bless His name always, for it is seemly so to do. For why? The Lord our God is good. His mercy is forever sure. Ito ang dahilan kaya tayo ay magalak na sasamba sa Kanya dahil ang ating Panginoong Diyos ay mabuti at tiyak ang Kanyang awa sa atin. His truth at all times firmly stood and shall from age to age endure. Ito ang sinasabi sa Hebrews 10:19-23, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. So yung itinuturo sa atin noong awit ay na magkaroon ng ganoong kagalakan dahil tiyak na tiyak ang ating kaligtasan based on the character of God na siya'y mabuti at ang Kanyang mercy is forever sure and from age to age shall endure. So, ito yung Old 100 at ito nga ang na nakita sa kasaysayan ng hymnology in the Reformed tradition. At itong makukuhang mga aral na sa awit na ito, una ay na itong ma-appreciate natin yung privilege and benefit of singing psalms. Yung pagkaka-describe ni John Calvin, ito ay pag-awit ng Diyos sa ating puso. Ang Diyos mismo ang umaawit as if in us God is singing Himself. Dahil ito'y mula sa Espiritu ng Diyos, ipinagkaloob niya na magkaroon ng mga awit
na mula sa Kanya mismo. Tinuro niya sa atin kung paano magsalita at tumawag sa Kanya. So ito ay isang napakalaking pribilehiyo at beneficial na yung puso natin ay talagang hinihubog na maging kamuka ng Kanya. Kaya maunawaan natin na itong songs na ito, ang mga awit na makikita natin ay awit ni Hesukristo. At isang konkretong paraan para tayo ay maging katulad ni Hesukristo ay na magkaroon tayo ng pusong pareho ang inaawit, tulad ng awit din ni Hesukristo. It is also isang encouragement sa atin, isang baka meron sa atin na meron ding ganong klaseng mga gifts na mailagay into yung magandang meter and verse, yung mga awit. Baka mayroong mga awit doon na pwedeng mailagay in Tagalog, mailagay sa tono ng mga kilalang kanta. May mga ganoon na ang gawa ng madaming Presbyterian churches na halimbawa itong awit na ito ay isinalin at kakantahin in the tune of Amazing Grace. So, kilalang kilala yung tono at yung awit ay isinalin lamang nila para magkasya doon sa syllables ng Amazing Grace. At ito ay isang paraan para mas naaawit nila mismo yung mga awit ni David. At pwedeng magkaroon din tayo ng ganoong mga na ipagsasalin at ang mangyayari yung mismong awit ay matututunan natin. Isa nga sigurong paraan kaya sa New Testament ay ito ang isa sa mga pinaka quoted na verses, ang pinaka laging kinuquote ni Jesus ng mga apostol ay ang Psalms, ay dahil siguro ito nga talagang kanilang inaawit. At makikita natin sa kanilang mga awit minsan ito ay iba doon sa text ng Psalms na mababasa natin. And baka meron silang ibang salin, ibang translation ng pagkakaawit, kaya yun ang kanilang kinakanta. So, kita natin na ang pag-aawit nga isang paraan. Nung panahon nga na yun, wala namang kopya ang mga tao ng Psalms. Wala silang kopya ng scriptures, pero kanilang naaalala at nasisitas ang Psalms dahil ito'y kanilang inaawit. So, isang magandang paraan para tayo ay magkaroon din ng that the word of Christ dwells in us richly at talagang engaged ang ating affections ay kapag ito ay natutunan nating awitin. So, isang magandang paggamit na baka pwede nating magawa din, mailapat sa tono ang madaming mga awit. Meron ngayong mga awit na meron ng tonong kilala. Psalm 23 ay meron ng kilalang tono, tinatawag na Crimond. Yung tono ay tinatawag na Crimond at meron ng translation in English na magkakasya doon sa Psalm 23. At yung iba, ang isang pinakakilala sa Genevan Psalter na song ay yung Psalm 68. Pero ito ay siguro hindi makarelate masyado ang modern Christians dahil ito ay isang warrior psalm. At baka nung panahon nila, ito ay kanilang niyayakap dahil sila ay persecuted. At ang madami sa mga hymns at mga psalms na kanilang naging beloved in history ay dahil pumili sila ng mga awit na nung sila ay papatayin. So, isa nga daw sa mga unang French psalms that were translated in French at kaya ito naging kilala ay dahil may isang martyr na inaawit yun bago siya patayin. So, doon unang nakilala ang maraming mga awit ay because of their circumstances, talagang napapakapit sila doon sa mga psalms. So, maaring mas tayo din ay ma-tune ang ating puso into spiritual na makita yung pag-iisip ng Diyos, yung damdamin ng Diyos ay mas mailapit sa yung puso natin doon kapag tayo ay natutong umawit ng mga awit ni David. At yung mismong lesson from the hymn, pinapaalala nga uli sa atin yung obligation to the Creator
na siguro ito ay hindi ganoon ka nabibigyang diin na dahilan ng ating pagsamba, ang simpleng dahilan na tayo ay kanyang nilikha, at karagdagan doon na tayo ay nagpapasalamat dahil tayo ay tinubos sa pagkakalalang sa atin, tayo ay lumihis mula sa mabuting pagkakalalang sa atin, pero tayo tinubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kaya mas lalo pa tayong nagbibigay ng pasalamat dahil tayo ay nagagalak sa ating kaligtasan. So ito ang tinuturo sa atin noong awit at yung aral na makukuha natin dun sa kasaysayan na merong ganitong tradition in history of the Reformed churches na ibigin itong mga awit, at kaya isa rin itong magandang mungkahi sa atin na tayo din siguro in our personal devotions, isama natin talaga palagi ang awit. In any case, ito yung Old Hundred and its historical and theological significance sa atin, at nawa nga ay ma-encourage tayo from this psalm na matutong awitin itong awit na ito at magkaroon din ng appreciation for all the many other psalms. So, meron ba kayong mga comments, questions? Yun po. Hello. Brother IE. So, mic test. Hello. Meron na. Itinuturo sa atin dito na lahat ng tao, hindi lamang mananampalataya, lahat ng nilikha, lalo ng mga tao, ay magbigay puri sa Diyos. Sa atin na hindi lamang tayo nilikha, kundi iniligtas pa, may sapat bang dahilan para sabihin ng isang Kristiyano, hindi naman ako marunong kumanta eh. Hindi yan ang linya ko eh. So, hindi siya kakanta. Rason ba yun na dapat tanggapin bilang isang nagsasabing Kristiyano pero ayaw kumanta? Bagamat dito inuutos sa atin ng Panginoon eh, dapat magpuri at magpasalamat sa Diyos. May questionable ba ang pagiging Kristiyano ng isang taong magsasabing, hindi ako marunong kumanta, ayaw kong kumanta? Kaya hindi naman hindi naman sa questionable yung kanyang pagiging Kristiyano. Pero may maling pag-iisip na dahil hindi siya marunong ay hindi niya na gagawin. Ang ating ngang kaligtasan ay nagmula hindi sa ating sariling kakayanan, at tayo pinagkalooban ng pabor ng Diyos at inibig ng Diyos, not out of anything in ourselves and despite our weaknesses and yung sa ating walang kakayanan. So, ganun din, kahit wala tayong kakayanan sa pag-awit, ay ibinibigay natin ito sa Diyos dahil ito'y kanyang kinalulugdan at dahil ito'y kanyang hinihiling, ibibigay natin ito sa Diyos kahit wala ka sa tono dahil ikaw ay nagagalak. Ito'y mo lang ng kagalakan. So, usually naman, kahit yung mga hindi marunong kumanta, rinig mo yun sa mga nagbibidyoke, na kahit hindi sila marunong kumanta, ganun sila magsaya. No? Nagsasaya silang kumanta kahit wala sila sa tono. So, ganun din, ipahayag mo at ilabas mo ang iyong kaligayahan sa Diyos na ikaw ay awitin mo ang iyong ang iyong kagalakan ayon sa turo ng salita ng Diyos. At yun naman sa iglesia, ay matatabunan naman ang iyong kawalan sa tono. So, ganoon naman ang benefit of singing in church. Paano diba? Kung sabihin din niya na, ayoko nga, mamaya pagtawanan pa ako. Ayun nga po ay hindi ganoon ng espiritu, even in as a Christian, tayo nga ay lumapit sa Diyos nang wala tayong may pagmamalaki, hindi dahil sa ating kahit anong kagalingan. Ganon din ang pagharap natin sa Diyos na tayo ay makasalanan. Mas matinding problema dapat yun, na ikaw ay makasalanan at ikaw ay mag-aalay ng pagpupuri sa Diyos at ikaw ay aasang
kalugdan ka ng Diyos. So dapat mas malaking problema 'yon na na kinakalugdan ka ng Diyos, at maliit na problema na merong matatawa sa iyo dahil wala ka sa tono. So who can say yung against God's elect? It is God who justifies. Kung ikaw nga ay niligtas ng Diyos despite your sin, bakit naman malaking problema pa ba ang umawit ng wala sa tono? Mas masahol at mas kahiya-hiya pa na makasalanan ka. Kaya nga yung kaluguran ng Diyos sa iyo na ikaw ay niligtas ay sapat na dahilan yun para ikaw ay umawit ng kahit wala sa tono. Dahil matinding kaligayahan ang matatanggap mo sa kaluguran ng Diyos sa iyo. Thank you. Doon naman sa encouragement mo to employ gifts among sa ating mga musically inclined. Kanina may mga sinite ka na quotations from John Calvin about the incredible power of music to move hearts. Anong maipapayo mo para sa mga may gifts naman among us na considering that music does have power and power can be abused or misused? Anong paraan para magamit namin properly itong power na to? At parang kung may makikita kami ngayon dun sa music industry ng Christians, may mga hindi ba nagamit yung power na to na maayos doon? Ayun, medyo madaming hindi ganun kalinaw ang linya ng kung para masabing ang music ay either good or bad, at ito ay bahagi, may dala ng kultura, dala ng panahon. So ito minsan nag-iiba din ang pananaw, at sa iba-ibang kultura, iba-ibang lugar, depende ang tono ay maaaring acceptable or not. So ito naman ay parang yung tungkol sa musika at yung tono mismo, kung yun ang concern, ay parang regulated by love, kung ano ang naidudulot nito sa ibang tao. Ito ba ay nagpapaalala ng or mas na-associate with something worldly or something na hindi stirring up holy affections, kung hindi ganoon ang dulot ng a certain, even a tune. So ang measure natin palagi, ang isang malinaw na linya sa atin ay pag-ibig. Ang ginagawa natin ay dapat for edification and for love. So, ito ang magiging panukan natin. Ito ba ay mas nagdudulot sa tao ng pwedeng nag-stir up ng worldly affections or ng worldly emotions? At kung hindi, ang isa nang way na ginawa natin to ay nag-stick tayo with old traditional hymns that we have already associated with church and with worship. So nangyari na dahil sa panahon ay ito'y talagang naikabit na doon sa more holy affections. So yung mga iba, so halimbawa take tayo ngayon ng tune na parang chanting, baka may kabit natin ito sa Muslim o sa yung mga narinig natin sa sa ibang relihiyon, at baka maguluhan ang ating affections when singing proper words. Or halimbawa ay take naman natin yung the rhythm and style of modern music, at baka ma-associate naman natin in our worldly enjoyments yung ating pag-awit ng holy truth. Ay parang hindi nga yun edifying. So ang isa ng way ay to stick with a tune that is known or more clearly associated with holiness and not stirring up affections. Posible kaya na, di ba yung mga Psalms, they were written as songs originally in Hebrew? Mm-hmm. Posible kaya na preserve din yung tono na yun by Jewish tradition?
Um, walang record of ano yung na preserve na tune. Merong mga sinasabing may supposed na ibig sabihin yung mga musical terms minsan na ginagamit sa songs. Pero hindi rin nila nasasabi ngayon kung ano yung tune, wala. At sa tagal ng panahon ay walang record ngayon kung ano exactly ang tune. Kung na-preserve yun, it would be very known to people. So, sa ngayon hindi. At actually, kinailangan ngang i-resurrect yung Hebrew language at some point. So, kung yung mismong Hebrew language ay medyo nawala, medyo mas malabong yung yung tune. So, hindi yun Masasabi rin probably natin na yung mga Jews din, they at a certain point they stopped singing the Psalms, kaya nawala yung merong ganong klaseng minsan sa mga awit sinasabi, how can we sing the Lord's song? May mga time na nawawala yung pag-aawitan. So may mukhang nawala siya at some point in history. So yan lang na yun. Follow up siguro dun sa magandang question ni Fish, no? Kasi 'di ba sa Colossians 3:16 nga bro, parang kumbaga inutos din, imperative siya na kumanta ng hymns at saka psalms. Though yun nga parang bakit kaya nawalan ng record. Kahit yung ano na lang kahit sabihin na lang natin kahit mula lang sa first century. Wag na dun sa kunyari lang talagang walang record nga sa mga Hebrews, no? Pero parang nagtataka lang din ako kasi bakit inutos ni Apostle Paul yung pagkanta nga ng hymns and psalms. Though may record naman din, di ba, na sa Lord's Supper or sa pag-Passover, bago nila tinitake yung mga, di ba, yung bread or yung wine na lang, to be specific. Bago sila mag-take ng wine ng 3 beses ba o 2 beses, they sing psalms di ba? Nagkakanta sila or hymns ang hindi talaga na preserve. Hindi ganun kalaki ang distinction between psalms, hymns, and spiritual songs. At actually, maaaring tinutukoy nga doon mismo ay nung panahon nila ay yung psalms. Kasi in the copy of the Bible na meron sila noon, yung Septuagint translation na in Greek, yun yung title ng Book of Psalms, Psalms, Hymns, and Spiritual Songs nakalagay. So, yung maaari ang tinutukoy nga ay awitin itong buong aklat na ito. So, baka yun na nasa isip nga ni Pablo. So, hindi yan a distinction, ito psalm, ito hymn or spiritual song. Kundi yung mga pag-aawitan ay parang iisa. Noong panahon na yon ay siguro merong awitan at alam nga natin ang mga kausap ni Pablo ay mga hentil, so hindi naman yan mga Hudyo. So tinuruan sila ng mga awit eventually siguro. Pero ayun, just as a matter of fact, hindi na-preserve yung tune. Hindi din imperative kung ano yung tune. So hindi natin malalagyan ng ito yung holy tune, ito yung unholy tune. Tayong masasabing ganun dahil hindi yun pinreserve at hindi sa providensya ng Diyos, hindi yun talaga iningatan or hindi sinama sa rules sa atin. So hindi yan ruled by scripture kung ano yung tono. Pero ayun, yung fact na ito'y aawitin with joy, with melody, yun yung mga naiutos sa atin ngayon. Na dapat ito'y with joy from the heart, with grace in the heart. So yun yung rule na meron tayo, not necessarily ano yung tone. Bali, kumbaga sa bro, kaya din siguro sa Reformed tradition napansin ko din, no, na parang hindi naging limited lang dun sa psalm lang talaga yung kinakanta natin. Talagang nag-compose din ng mga hymns, Kasi nga, dahil din siguro din dun sa sinabi ni Apostle Paul, Tapos meron ding mga record sa 1 Corinthians 14 na sinasabi, what then? Meron sa inyong dadating with the hymn. So apparently, merong people with gifts na magkaroon ng hymn.
So kung yung context na pag-exercise ng spiritual gift na merong iba may prophecy, yung iba may hymn. So mukha siyang someone is given a hymn from the Spirit at the time. So pwedeng nagkaroon sila ng ganong hymns at merong kinikilala actually na mukha daw mga hymns in the New Testament that is not from the Son. So halimbawa yung Colossians 1:15-20 ay tinuturing na isang hymn from the New Testament about Christ. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. By Him all things were created in heaven and earth. So yung lahat ng yung words na iyon ay tinutukoy, yung form niya ay ayon sa scholar, mukha itong isang hymn. So sa mukhang may mga ganon in the New Testament na hymns that were formed, not just the Psalms itself. So hindi tayo limited nga na ito lang ang awitin. We sing about Christ explicitly in other songs. Ayun pa po. Ayun, kung wala na, ay tayo po ay manalangin. Tayo magpapatuloy dito sa lesson na to in the next. At ay tutuloy ko na makita natin yung kasaysayan ng pag-unlad ng mga awitan in the Reformed churches. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat na ang inyong biyaya ay napakayaman, napakaganda na ito'y nakakapagpagalak sa aming puso at ito'y nagdudulot na kami umawit ng mga papuri sa iyong pangalan. Salamat nga Panginoon na maging sa bagay na ito ay hindi mo kami iniwan ng walang gabay. Nag-iwan ka ng isang aklat ng mga awit na maaaring tumulong sa amin na magbigay ng mga banal na papuri, panalangin at pagsamba sa iyo. Salamat nga Panginoon sa aklat na ito na iniwan mo sa amin, na nagtuturo sa amin ang inyong puso, at sasanay sa amin kung paanong ikaw ay dalanginan, paano kang tawagin at sambahin. At tulungan mo nga kami Panginoon na mahubog ang aming puso, na maging ganito ang awit ng aming mga puso tulad ng ibinigay mo sa amin. Sa gayon kami ay matutong magkaroon ng ganitong pananampalataya, magkaroon ng ganitong kagalakan sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin. Samahan mo nga kami sa buong araw na ito na mas lalo pang lumalim ang aming pag-unawa sa iyong kadakilaan at biyaya upang tunay na mula sa aming mga puso ay umawit kami ng papuri sa iyong pangalan. Aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.